Kumusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, nakakalungkot para sa isang general. At konting-konti na lang at yung kanyang pangarap na maging pinakamataas na general na sa ating kasundaluhan. Naudlot pa dahil sa kanyang asawa. Hinarang po ang kanyang promotion ng kanyang asawa dahil sa di umanong napakarami niyang kabalbalang ginagawa, mga katambay. Lalong-lalo na sa kanyang sinasabing pambababae at ang hindi pagsustento sa kanyang mga anak. Nakakahiya itong general na ito, mga katambay. Lingkod bayan pa naman. Bago po natin pakinggan ang balita, nagpapasalamat po ako at nagugustuhan nyo po kahit paano itong ating napakaliit na channel sa YouTube, ang Tambayang Makabayan. Ganon din po sa TikTok, Tambayang Makabayan. At kinukomentuhan ni Kamanong. Ito po, panoorin po natin ang isang general na kumbaga sa pera na, naging bato pa. Ito po mga katambay, komentuhan po natin. Naudlot ang promotion ng isang general nang dahil sa mga ibinulgar ng kanyang misis. Ang sundalo, may ibang babae raw, nananakit pa at kulang umanong sustentong binibigay sa mga anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ito ang araw na pinakahihintay ni Ranulfo Sevilla ng Philippine Army, ang araw para kumpirmahin ang kanyang pagiging Brigadier General. Pero bago pa man siya sumalang sa pagdinig ng Commission on Appointments, voluntaryong humarap at nagsumbong sa Senate reporters ang kanyang misis na si Tessa Luz Reyes Sevilla para harangin ang promotion ng asawa. Huwag niyo pong i-promote yung taong yan. It doesn't deserve it. Hindi ko na po alam kung saan ako lalapit. Napaiyak pa si Tessa habang ikinikwento sa media ang pambababae at pananakit umano ni Brigadier General Sevilla. Kulang din daw ang sustento nito sa kanyang mga anak at hindi pa umano regular na nagbibigay. 4 ang anak ni Ranulfo, isa sa dati niyang asawa, isa sa dati niyang kinakasama at 2 kay Tessa. Lahat sila inaalagaan ni Tessa. Ang masaklap, 2,000 piso lang daw kada buwan ang binibigay ng sundalong ama para sa 4 niyang anak. Nagtiis na po kami ng matagal. Ang masakit dun, nilulunok na nga namin yung walang sustento, kulang na sustento. Nakukuha pang mambabae. Ano nga yung sinabi ng kabit niya dun sa post nila? Kawawa ka naman, 2,000 abuloy. Ganun ba? Ganun ba? Ang isang kapit-apitagang gentleman na nag-graduate sa isang prestigyosong academy, yan ba ang pinagmamalaki ng AFP? Na hinahayaan nila na nakatira ang kabit sa loob ng kapo, sa loob ng sarili naming bahay? Yan ba ang kapit-apitagan na ipapakita niya na masaya at marangya ang buhay nila ng kabit niya habang kami ng mga anak ko halos manikluhod at makaawa para lang bigyan niya ng sustento? Ikinwento pa ni Tessa ang minsang pananakit umano sa kanya ng general. Buntis ako, tinulak po ako. Akala ko makukunan ako kaya nagpa-protection order ako. Bakit po, above the law po ba ang AFP? Kahit may court order, hindi pwedeng ipatupad dahil sa loob yun ng kampo? Ganun po ba ang sistema? Hindi ko po maintindihan. Ilang beses na raw nagsumbong si Tessa sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Army pero binabaliwala raw siya at sinasabihang sa iba na lang magreklamo. Dagdag pa ni Tessa, hinaharas umano siya ng mister kaya nagtatago sila sa ngayon. Dahil sa mga revelasyong yan ni Tessa, pinaharap na rin siya sa pagdinig ng Commission on Appointments. Pero pinag-usapan ng kontrobersya sa isang executive session kung saan bawal ang media. Sa huli, pinagpaliban ng komisyon ang promotion ni Brigadier General Sevilla. Hindi naman nagpaunlak ng panayam si Sevilla dahil may gag order daw ni inilabas ang korte para sa kanilang nullity case o pagsasawalang bisa ng kanilang kasal. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, kailangang magkaroon ng kasunduan na susustentuhan niya ang kanyang pamilya. Kailangan niyang sundin ni Sevilla bago makapag-schedule ulit sa pagdinig ng kanyang promotion. Nagbabalita mula sa frontline,
Nakakalungkot po yan, no? Isang pinakamataas na magiging lingkod bayan ng ating bansa. General, Brigadier General. Di ba? Tapos, ganyan po ang sistema ng kanyang pamilya. Sa tingin niyo po ba, mga katambay? Sa tingin ko po, parang hirap maglingkod po sa bayan pagka ganyan po ang sistema dahil sa pamilya pa lang niya. Di ba? Ganun na ang sistema. Di ba? Hindi niya masustentuhan ang kanyang mga anak. Di ba? Sa kabila ng siya'y nagtatamasa. Tinaasan pa ni dating Pangulong Duterte ang mga sweldo ng mga general, mga pulis, kasundaluhan. Lahat po ng sangay. Di ba? Ng ating mga military. Tinaasan. Tapos, hiyang-hiya naman ako doon sa general. 2,000. Doon sa pamilya, 4. At napakabuti ng asawa, di po ba mga katambay? Pati yung mga anak sa una, sa kabit, siya na nag-aalaga, pati anak niya na 2. Di ba? Dapat po ito hindi na maging general na Brigadier General pa naman ng AFP. Di po ba? Tapos nakakalungkot. Yung mismong asawa ang hindi kasama ron sa kampo nila na may magandang bahay at magandang buhay. Ang kasama yung hindi asawa. At ngayon, nagpa-file pala ng pagiging petisyon para mapawalang bisa naman ang kasal doon sa asawa. Di ba? Anong klaseng general po ito, mga tambay? Napakarami pong gagawing babae o pamilya nito. Napakarami. Ilan na po ang nabanggit sa balita? Pang-4 na po. Di mo ba? Iyan po ba magandang ehemplo sa isang lingkod bayan na katulad ng isang general, di ba? Na maglilingkod ka sa bayan bilang general ka. Tapos ang trabaho mo pala, lalo sa pamilya mo, nambubugbog ka pa ng asawa, di ba? Dapat ito, imbestigahan po ito ng malalim, di ba? Na bigyan din po ng sapat na aksyon itong general. Dahil ito palang asawa, marami na rin po palang reklamo. Pero hindi pinapansin. Dahil nakapagsabi nga na yung bang krame o yung kanilang kampo ay parang magdalo na hindi po pwedeng pakailaman o hindi pwedeng magsuplong, magreklamo kahit ang asawa ay naapit, binubugbog pat. Hindi pa nagsusustento sa mga anak. Di ba? At magsustento man, sa laki na kinikita na ng isang general, 2,000 lang ang binibigay niya sa mga anak niya. Di ba? 4. Ibang klase. Nakakahiya. Kaya mainam din yung ginawa ng asawa. Talagang in-expose niya yung kanyang asawa. Di ba? Kasi yung talagang nararamdaman natin yung hirap nung may bahay niya, yung dati niyang asawa. Nakikita niyo po emotional niya. Nakakaawa po, di ba? Dahil yung paghihirap, yung emotional, tapos problema, di ba? Tapos yung asawa niya, di ba? Na nambababae, di ba? Talagang yun po talaga nasa kanya na lahat. At least yun, nakakuha siya ng kakampi. At yung media, pinatulan siya ng media, in-expose. Di ba? Kaya ngayon, patong-patong nakahihiyan ang nangyari sa general. At buong mundo ang nakatuklas ng kanyang kagaguhan at kabalbalan, di umano. Di ba? Gentleman pa naman, kapita-pitagan pa naman, kung turing nga, sabi ng asawa. Di ba? Gentleman, general. Ngayon, kaya-hiya kang general. Di ba? Buong mundo na ngayon. Ang hindi natatawag sa iyo, ikaw ay kapita-pitagan, general. Di ba? Kung sa panahon ni Pangulong Duterte yan nangyari, may kalalagyan ka, general. Dating Pangulong Duterte, kung ganyang style mo, never ka nang maging Brigadier General yan kung sa panahon ni Pangulong Duterte. Malabong-malabo ka. Nako, nakakalungkot po. Dapat po pala, imbestigahan ng malalim po pala. Lalo yung pinakamataas na opisyal natin. Dapat po pala, bago yan bigyan ng pinakamataas na rango, imbestigahan po muna pala ang mga pamilya niyan, mga katambay, di po ba? Para malaman natin kung matitino ang ating mga kapulisan at ating kasundaluhan na magiging general na pinakamataas, di ba? Dapat po pala, ganyan na gawin, di ba mga katambay? I-background check din po ang kanilang mga pamilya. Kung sila po
naglilingkod o hindi kurap, hindi magiging kurap, ng mga kasundaluhan at kapulisan, di mo ba, katambay? Ay, nako. I-post mo lang yan, Mrs. o dating Mrs. I-post nyo po yan. At makukuha nyo rin po ang katarungan sa ating bansa. At marami po ngayon magiging magsisimpati at tutulong po sa inyo dahil nahiyayag nyo po yan sa media at marami pong tutulong na kababayan natin sa inyo, Mrs. At malalagpasan nyo rin po ang inyong problema at makakakuha rin po kayo ng tamang hustisya sa ginagawa ng inyong dating asawa na general na napakataas na kapita-pitagan gentleman. Diba? Muli po, mga tambay, ang nakakalungkot na pinagdaanan ni Mrs. sa kanyang asawang general. Tis-tis lang po, talagang ganon. Muli po, si Katambay Mano, nag-iwan pong mahalin pa rin natin ating bansa, ipaglaban natin, may pag-asa pang makabangon tayo muli. Paalam, bye-bye, ingatan nawa.